Alam mo kung ako ganitong, may ate ako ganitong klase. Nako, pagkatapos ako mag-aral, hindi ko napapansinin yan. Wala namang kwenta yan eh. Sir, good morning po. Pinatawag niyo daw po kami. Oo, pinatawag ko kayong dalawa kasi may sasabihin ako sa inyo. Di na ako magpapaligoy-ligoy. I need to be straightforward to you, Jay at saka Francis. Yung kumpanya ko, yung kumpanya natin, palugi na. Ano po? Teka lang sir. So ang ibig niyo sabihin, mawawalan kami ng trabaho? Sir, baka meron pa po tayong ibang pwedeng gawin. Magsabi lang po kayo, sir. Handa po akong gawin lahat para lang po sa ganun, may salba po natin yung company natin. Kung ganon, may kailangan lang kayong i-deal na client. Ganun ba, sir? Sige, sir. At nakasalalay dito yung promotion nyo. Okay lang ba sa inyo yan? Ako sir, napaka-basic na trabaho yan. Eh alam mo naman ako, napakagaling sa mga ganyang deal na client, di ba? Tsaka kahit ako sir, kaya ko naman mag-isa eh. Itong si Jay, wala namang pakinabang sa company natin. Sir, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na kung ano man po yung pwede kong maitulong sa inyo, sir, gagawin ko po ang lahat. Pinapangako ko po na ma-deal ko po yung client natin. Na sa ganun makabawi po tayo sa kita natin dito sa company. May salba lang po natin ito, sir. Kasi napaka-importante po nito sa akin, sir eh. Importante po kasi dito yung trabaho na meron ako, sir. Para sa pamilya ko po. Kung ganon, ibibigay ko na lang sa inyo yung address. Sige po, sir. Kami po bahala makipagkita sa client. Ito yung address ng client. Kailangan nyo siyang ma-deal dahil nakasalalay dito yung promotion nyo. Okay? Okay po, sir. Kami na po bahala, sir. Magtutulungan po kaming dalawa. O sige, aasahan ko yan ha. Sige po. Ulis na kayo. Gagawin pa ako dito. Alam mo siya, kung ako siya, dapat di ka na sumama eh. Total, kaya ko naman. Eh, alam mo naman ako, pagdating sa mga ganyan, kaya kong i-handle yan. Dalawa naman tayong pinadala ni boss eh. Tsaka, importante pa rin na ma-deal natin yung client. Nako, alam mo, nagsasabi ka lang ng laway mo eh. Ate! Ginagawa mo dito? May kikitain kami dito, ate, yung mayamang kliyente namin. Tsaka, dito kasi yung meeting place namin eh. Ganun Tsaka, ba? naka-duty ka pala ngayon. Ay, oo. Ate mo? Oo. Tsaka, dito siya nagtatrabaho nga. Halata naman eh. Eh, magkakulay kayo eh. Tsaka alam mo, kung ako ganyan, nako, hindi ko papansinin yan kasi nakita mo naman yung trabaho niya, di ba? Nakakababa ng pagkatao. Nakakahiya. Dahan-dahan naman sa pananalita niyo, sir. Ang dahan-dahan. Ito to naman sinabi ko ah. Marangal lang itong trabaho ko, sir, ah. Francis, huwag mo namang maliitin yung kapatid ko. Tsaka wala namang masama sa trabaho niya eh. Alam mo ba, kaya nga ako nakapagtapos ng pag-aaral at nagkaroon ng magandang trabaho nang dahil sa kapatid ko eh. Siya yung bumuhay sa akin, siya yung nagpaaral sa akin. Alam mo kasi, di tayo pareho eh. Alam mo kung ako ganitong, may ate ako ganitong klase. Nako, pagkatapos ako mag-aral, hindi ko napapansinin yan. Wala namang kwenta yan eh. Alam mo, hindi naman tayo parehas eh. Siguro, ikaw, hindi naman tayo parehas ng ugali. Kasi ako, proud ako sa ate ko. At hindi ko siya kinakahiya kailanman. Nako, wala ka dun sa ate ko. Mayaman na. Tsaka, alam mo, lahat ng gusto ko, binibigay niya. Hindi ka tulad dito sa ate mo, oh. Nagwawalis para lang may tulong sa'yo. Kahit ganito naman yung trabaho ko, sir, pinapaaral ko naman si Jay ng ano. Ate, hindi mo na kailangan magpaliwanag sa kanya. Tsaka, pasensya ka na rin ha. Hayaan mo ate, pagsasabihan ko na lang itong kasama ko. Sige, Ano na? Jay. Sabi na lang sa ate mo, maligo. Ang baho eh. Grabe ka naman makapagsalita sa akin, sir. Tara na. Ate, pasensya ka na ha. Pasensyahan mo na yung kasama ko eh. Hindi ko rin kasi mapigilan yung tabil ng bunganga nun eh. Ganun ba talaga yung ugali niya? Oo ate, alam mo, pinagtitiisan ko nga lang yun eh. Kasi yun talaga yung kalaban ko sa trabaho. Tsaka pinagtitiisan ko yung ugali nun. Kasi kinakailangan ko kasi yung trabaho ko, di ba? Alam mo naman yun.
Mag-ingat ka ha. Okay, mauna na ako ha. Tsaka Sige, sige. huwag kang mag-alala. Mamaya, lilibre kita. Sagot ko. Ikaw naman. O ate, mamaya dadaanan kita dito ha. Sige. Lilibre kita. Sige, mag-ingat ka ha. Mauna na ako ha. Sige, sige, ingat. Tagal naman yung ka-meeting natin, no? Nga eh. Tsaka huwag kang mag-alala. Baka mamaya na-traffic lang yun. Traffic. Sana ma-deal natin yung client kasi importante sa atin yun eh. Nakasalalay dito yung promotion natin. Sana ma-deal ko yung client. Tsaka umanap pa ng diskarte mo. Tsaka alam mo, pag ako nakipag-usap sa client, nako, matik na yun. Makipag-deal niya agad sa akin. Tsaka hindi katulad sa'yo, yung diskarte mo. Nako, hindi obra yung client sa'yo eh. Alam mo, dalawa naman tayo dito eh. Kapag na-deal natin yung client, dalawa naman tayong makikinabang, dalawa tayong mapopromote. Alam mo, kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang kaya, no? O kaya umuwi ka na lang kasi kaya ko naman mag-isa eh. Kayo ba yung... Ako yung client nyo. Ay ma'am, nice meeting you po. Janessa. Yan. Janessa Hello, ma'am. Ano pangalan? Client? Ikaw yun? Oo, ako. Ako nga. Hoy. Pero Manang, huwag mo kaming pinaglolo ko, ha? Ikaw, client? Tingnan mo mga itsura mo, Wala ha? namang problema sa sinusuot ko. Kasi simple lang talaga ako. Pwede ba? Huwag mo sayangin yung oras namin, ha? Hindi ako talaga yung client nyo. Ba't hindi kayo naniniwala? Ma'am, pasensya na po ha. Eh, baka si ma'am naman talaga yung client natin. Nagkakatiwalaan mo yan? Nakita mo ba yung itsura niya? Ha? Di ba Hoy, proof ganito anak, yung damit ko? Huwag mo sayangin yung oras namin, ha? May inaantay kaming importanteng tao dito. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Nako, teka, pasensya na kung ganito yung appearance ko na sa pagharap sa inyo, ha? Kasi, hindi ko naman talaga sinasadya to. Ganito lang talaga ako manamit. Francis, baka si ma'am naman talaga ata yung kliyente natin. Hindi naman siguro siya magsisinungaling eh. Alam mo ikaw, masyado ka nagtitiwala dito ah. Bakit kilala mo ba yan? Yan ba yung kausap natin? Eh di ba alam mo naman yung kausap natin? Mayaman? Nakakita ka bang ganyan? Ganyan yung itsura ng mayaman ngayon ha? Di ba wala naman? Sa So, panonood pa lang, So Parang mahirap. expectation ninyo, maganda ako, yung itsura, parang formal, yun yung gusto nyo makikita bilang kliyente nyo. hoy, kung kasama ako mauuto mo, kasi ako hindi. Pwede ba huwag mong sayangin yung oras ko? Ha? Sarili kong personalidad to, sir. Personally, ito pinagsasabi mo. Kliyente Pwede ba umalis ka ako. na? Ouch! Ay, ma'am. Okay lang po ba kayo? Hindi, okay lang. Anong ginawa niyo kay ma'am? Ate, sorry ah. Eh, itong kasama ko kasi, tinulak yung... Eh, si Ma'am Janessa to eh. Hindi kasi ganito kasi hindi sila naniniwala. Ako talaga yung kliyente nila. Ma'am, pasensya na po ah. Alam mo, hindi na palang babaeng ito may sakit sa utak eh. Pati ate mo, meron. Teka lang po, sir. Siya lang naman ang CEO ng GNF Company. Alam mo, huwag mo ako pinaglolo ko. Ma'am, Ganyan ba yung okay itsura po ng CEO ngayon, ha? Parang patay gutom. Ganito kasi bindang, hindi ako nakapagbihis agad eh. Galing pa akong bahay. Kaya nung madali ako na Alam mo, Jay, kung ako eh, sa'yo, kayo naman pala, sir eh. bahala nga kayo dyan, kayo na mag-usap. Eh, Jay, si Ma'am Nessa to. CEO ng GNF Company. Siya yung nagpapasahod sa akin. Ma'am, pasensya na po sa ginawa ng kasama ko ah. Paumanin po. Pero ako na pong bahala makipag-usap sa inyo. Ako po naniniwala po ako na kayo po yung client. Sige, Ma'am. sige Jay. Kapatid ko po si Jay. Ganun ba bindang eh. Ma'am, Bakit pasensya na parang- po talaga ha. Akala ko kasi nagkukuntsabuhan yung dalawa eh. Tapos parang nilalait pa talaga ako. Hindi po, ma'am. Mabait po yung kapatid ko, ma'am. Hindi ko naman talaga alam na may mga tao palang ganyan. Tsaka, di porket ganito yung damit ko, hindi na pwedeng makikipagsalamuha sa mga may rangko, matataas na, ako. Huwag po kayo mag-alala ma'am. Ako na po bahala mag-asikaso sa inyo. Pag-uusapan na po natin yung tungkol po sa pag-i-invest niyo sa amin. Sa company po namin. Sige Jay, kakaasa ka.
May sugat ka po ba, ma'am? Ma'am, gusto niyo dalhin ko po muna kayo sa clinic? Hindi na, kaya namin to ni Hindi ma'am, Buda. sasamahan ko na po kayo. Hindi, Jay, ako na. Sige, samahan. Samahan ko na po kayo, ma'am. Sir, Oh, Francis. pinuntahan ko po yung client kaso hindi po sumipot eh. Tsaka alam mo sir, yung kasama kong si Jay, ayun, nagpaiwan. May kinausap siyang na, hindi ko nga alam kung nagpapanggap ba yun na client. Ang sabi niya kasi, siya daw yung kausap namin. Pero sir, alam mo naman ako sir, ayoko nang paligoy-ligoy yung nagsasayang ng oras, di ba? Pero ayan mo sir, bukas na bukas, hanap ako ng paraan. Alam mo ikaw, you are very disappointing. Pinagkatiwala ko pa naman sa'yo lahat. Nagkakaganyan ka. Teka lang sir. Alam mo, nagkakamali ka, Francis. Taliwas yung sinasabi mo ngayon sa akin. May nakapag-deal sa client. Teka lang po, sir. Paano namang nangyari yun? Kami dalawa ni Jen, di sinipot eh. Good morning, Glenn. Saan si Jay? Miss Janessa, it's nice to see you here. Nice Good to see morning. you too. Si Jay? Mm-mm. Teka lang. Tatawagan ko muna. Okay. Sir. Kilala niyo po to? Oh, si Miss Janessa, business partner ko. Teka, kilala ko tong taong to ah. Bakit? OMG. Nagkakasalubong kayo? Dati? Now saw each other again. Sir, So, siya po kasi yung kausap ko dun eh. Oh, nagkausap naman pala Yes. kayo eh. Bakit? Nag-deal, di instead ba? of talking to me, hindi siya humarap ng maayos. Kasi, Ano bang nangyari? nilait ako. Ano? Siya yung nilait mo? Mismong investor pa? Yes, he Ano did. ka ba, Francis? Sir, hindi ko rin po kasi alam na siya yun eh. Nakita ko si sir yung suot niya, pang bahay lang. Tsaka alam mo naman sir na dito pag sa trabaho, di ba, dito yung nagsasayang ng oras. So sinasabi mo, nakabase yung status ng isang tao sa pananamit. Ganun ba yun? Yun nga yun, Sir Glenn. At saka parang estranghero lang ako sa pananaw niya. Di ba? Ano nga ulit yung pangalan mo? Francis po. Magandang pangalan. Pero, Sir, hayaan niyo po. Nabawi po ako kay ma'am. Ay, hindi na. Dahil simula ngayon, you're fired. Sir naman. Malis ka na sa harapan ko. Sige na. yun ang mga nababagay sa mga tao. Alis! Wala naman talagang modo sa mundo. Miss Janessa, Yes, Sir Glenn. pasensya ka na dun sa empleyado ko ha. Well, it's okay. Di ko naman kasi akalain na ganun pala yung ugali niya. Nako. Sir, Oh, Jay! pinasundo po ako sa guard. Pinatawag niyo daw po ako. Oh, Jay, pinatawag kita kasi sa totoo lang, masaya ako that ikaw yung nakapag-deal sa client natin. Hindi mo siya hinusgahan, hindi tulad Yes. ni Francis. Hinusgahan si Miss Janessa. Totoo yun, Jay. Opo sir, ginagawa ko lang naman po ng maayos yung trabaho ko sir. Tsaka, nung una pa lang po, hindi ko naman ginudge si mami. Naniwala po ako na siya po talaga yung client namin. Kahit na simple lang po yung suot niya, yung pananamit niya. Kasi, hindi naman po yung pananamit yung sukatan ng katangian ng isang tao, di ba sir? Naniniwala po ako na hindi po dapat na i-judge yung isang tao dahil lang sa pananamit niya. Tama. Nakaka-proud ka naman. At dahil dyan, yung promise ko sa'yo na promotion, pro-promote kita. Talaga sir? Talagang Sir, talaga. maraming salamat po sir. Totoo yun, Jay. Kasi kinausap ko si Sir Glenn to make sure na ikaw talaga yung... Ma'am, maraming salamat po ha. Malaking bagay po ito sa akin. Sir, wag po kayong mag-alala kasi sisipagan at huhusayin ko pa po sa trabaho ko. Aasahan ko yan ha. Opo. Tsaka ipapatuloy mo yung mabuting asal mo kasi baka nowadays magiging isa ka sa mga mayayaman na tao. Thank you po, ma'am. Successful, di ba Yes. ma'am? Congratulations ulit ha. Thank you po, sir. Masaya ako sa'yo. Ma'am, Congrats, Jay. thank you po. Mauna na po ako ha. May asikasuhin pa po ako eh. Salamat po ulit sa promotion, sir. Sige, Sige, basta sige, pagpatuloy mo lang, Jay, ha? Sige po. O Miss Janessa, ito pala yung ano. Okay. Ito na ba yung mga papers? Mm-mm. Okay.